It defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakahiya po doon sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. With all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Senator Judge Tulfo, may the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance on the record? Ginong testigo. Alam niyo ho ba na si Colonel Lachica ay hindi po banded? And therefore, wala pong karapatan na mag-disburse ng CIF. Alam niyo po ba ito? Hindi. I know that si Colonel Lachica po is not bonded, and as far as I know po, ang special disbursing officer po is si Miss Gina Acosta. Kahit na hindi po siya banded, pwede siya mag-disburse or mag-implement ng ganong kalaking pera. Sir, I believe, sir, with his designation as the security officer, sir, he was tasked to implement the different activities on ground. So, hindi nyo na po question si Ginang Acosta or si Colonel Lachica dahil may instruction po sa task. Tama po ba yun? Is that to my understanding, sir? Hindi ko na po natanong, sir, because there is already a delegation or designation for the both of them for the the different tasks that they Saan will po be galing doing. yung designation, sir? Can The you recall my memory? The designation po, sir, came from the head of agency, sir, the Vice President. All right. Sir, sabi mo kanina, I don't know kung kalimutan ko, nasa break room po ako kanina. I was, sabi mo, wala kang alam paano ginastos ang confidential fund when nag-usap po tayo. Tama po ba yun? Yes, sir. You have no idea. Pero I just was wondering, bakit kayo po ang sumasagot ng Audit Observation Memorandum o AOM ng COA kung wala kayong alam sa paggasta ng confidential fund? Gayon, ang AOM po, tama po ba, correct me if I'm wrong, ay ito po ay kumikwestiyon sa mga errors, exception, or deficiencies sa audit po ng COA? For my office po, sir, whenever we receive AOMs, for our officers sa OVP, when we receive AOM, sir, it's the chief of staff or the it's the chief of staff or the chief of staff and the assistant chief of staff, sir, who responds to AOMs on behalf of the institution. Pero sabi niyo po, kayo po sumasagot ng AOM. Yes, sir. That's part of the tasks that are given to us, sir, together with the chief of But how staff. can sir. you, I was just wondering kanina po, sir, how can you answer questions, queries, kung wala na pa po kayong alam? Paano niyo po masasagot ng tama? The only way to do that is you will lie. That's why po, sir, meron pong instruction that was given to me, sir, by the head of agency, sir, Na? to talk with the special disbursing officer and the security officer para makuha po yung mga information from them and malatag po doon sa reply to the AOMs. So your reply was only based on what they said, what they told you. That's correct, sir. Ayon, without documents, resibo, etc. None of that. Just plainly na. Ginoong Antonio, dito po namin ginastos yung pera. Blah, blah, blah. Yes, sir. I consulted with them, sir, for the Okay. reply, sir. Hindi ka ba, kahit na katiting man lang na duda, sir, na medyo mali yata ang paggasta ng confidential fund ng OVP ni Colonel Lachica. Wala, hindi man lang sumagi sa'yo na medyo may duda ka na. Something is wrong here. Wala man lang. None at all. At that time, sir, may yung mga issues naman, sir, and when I consulted with the security officer, he was able to provide a reply naman, sir. So, although yes, initially, parang you would question, sir, no? But with the replies that I got from the security officer, sir,
we were able to respond to them already to COA. The reason why I asked you that, Ginoong Witness, was that nandiyan po kayo, syempre po yung tiwala ng VP po sa inyo. Di mo lang hindi nyo naisip na, teka mali ito, baka sumabit si VP Sara, sumabit ang OVP. Baka hindi naman talaga nagastos ni Colonel Chica, baka ay hindi talaga napupunta sa kungkan. Hindi ho lang ninyo naisip. Or didn't you tell the Vice President, ma'am, ano ho kaya? Pwede bang tanungin ninyo ito or pwede ba silipin? Nada no, hindi mo lang nakausap si VP. Hinayaan nyo lang ng hinayaan na tumuloy-tuloy for several months, several quarters yung ganitong klaseng expenditure. Nobody informed the Vice President. Sir, hindi naman po na hinayaan, sir, because all the replies naman po, sir, are also given to the Vice President for her review and final approval before it is being signed and to be sent to the Commission and when Audit. you sir. sign the report, sir, alam na po ni VP. Is that what you're saying? Nakita niya na po na pinambili ng ganito, ng information, ng gamot, ng mga lamesa, na alam na ng VP before you signed it. Before I signed it, sir. So dumaan na sa table ni VP. Yes, sir. Kindly wind up, Thank Senator you Judge po, Erwin. Ginong Testigo. Mr. Presiding Officer, thank you. Thank you, Senator Judge Erwin. To avail of the first round, Senator Judge Marcos, you are recognized, ma'am. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Yes, maraming salamat, Mr. Ortonio. Medyo nalilito lang po kami dahil paiba-iba yung explanation. Nag-umpisa sa PFP. Bakit iba yung 2022 PFP kung saan maliwanag na nakasaad good government lamang. Pero nung nagsulat kayo, yung request ninyo sa DBM, noong 22 August ng 2022, ang sinabi na, dalawang bagay. Good governance plus conduct of official engagements and functional representation in international and domestic events. Bakit nagbago na siya? Samantalang dapat yung request talagang parehong-pareho dun sa PFP. Ma'am, I cannot specifically answer, ma'am, on kung bakit po good governance lang po yung nailagay doon because, again, ma'am, I was not hindi po ako part ng pag-craft nung physical Nung nung Oo. PFP po, Hindi ka ma'am. pa kasali noon sa PFP, ganun ba yon? Yes, ma'am, I'm not part of the drafting of the PFP. Pero hindi ma'am. kayo nasabihan na hindi ito matching dun sa PFP, yung request na sinulat. There was no comment, ma'am, when we submitted it to the DBM, ma'am. Tapos, nung certification na, liquidation na to, nung 17 October 2023, nagbago na naman. Ang sinabi na naman, hindi good governance, hindi na conduct of official engagement, ang sabi na no untoward incident in the implementation of OVP programs. Bakit pa iba-iba yung wording maski sa certification? Again, ma'am, for the certification, ma'am, I cannot provide information, ma'am, because it was the security officer who handled it, Your Honor. Akala ko may supervisory and administrative power ka kasi nga assistant kayo ng vice presidente. Hindi ba nagre-report sa inyo yung mga security officer kahit papano? Kasi madadamay ka rin yan sa COA. Bakit pa iba-iba? From PFP to budget request to certification, hindi nagtutugma. First, ma'am, on the matter of the different wordings, ma'am, if I can recall, Your Honor, it was never raised also in the audit observation memo, ma'am. So it is something na we did not anymore look into when we were preparing the replies. And then for the second concern, ma'am, if the security officer is reporting to me, ma'am, unfortunately, ma'am, the security officer does not report to me. I only handle overall supervision for the Administrative and Financial Services and Strategy Management Office in relation to regular funding po, ma'am. I see. So yung security officer, kanino nagre-report? The security officer, ma'am, directly reports to the head of agency, Vice So kaya President. sa iyo, Mr. Ortonio, at saka kay Attorney Lopez, hindi na nagre-report yun? In the performance po ni Colonel Chica as security officer, no longer, ma'am.
So masasabi mo ba na wala kang personal knowledge kung saan ginastos ni Colonel Lachica dun sa confidential funds? No, ma'am. I would have no personal knowledge, ma'am. Okay, that will be all. Maraming salamat po. Thank you, Your Honor. Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Judge Rafi Tulfo, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready, and you have 2 minutes. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po, sir. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayong bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapakimo. You should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilin mo? Paghingan mo ng pera ng bata, kunyari, Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilin mo, kuya? Bata yun na, grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Lachica, sir. Why not? Because, sir, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw ang pumipirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. But the So task you're to not me, sure. That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. Anyway, move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron Yes, kayong mga medical assistance program. Yes, sir. Oh, ba't di nila kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expel lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So dapat humingi na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked Lachica and said, Lachica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds. Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh. Sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, So sir. you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended.
sa paglulustay nyo ng pera, lumilitaw na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir. And we still have not received any final reply on this one. What So, I'm talking in ter- about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, pinesenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot ng maayos, I will resign. Kaysa naman makulong ako. Kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari sa'yo at saka mga previous witnesses. Di ba? Dalawa lang yun eh. Patuloy kang magbubulag-bulagan, pirma ka lang ng pirma dyan, nakapikit. Pero, ang consequence yan, maaari kang makulong, maaari kang makasuhan. Anything can happen. Or, mag-resign ka na lang. Kung ako, I will resign. Mapapahamak ako dyan, ba't ako pipirma dyan? Bakit ako pipirma sa mga nakalagay pagong, piatos, pikit, etc., kung ano pa mga kengkoy na mga pangalan? I would not consent to that. Outright sabihin ko, pag hindi niyo may paliwanag sa akin, I will resign. Period. Thank you po. That was not a question, Mr. Orton. You need to answer. With the permission of Senator Judge Tulfo, may the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance on the record? I see Senator Judge Tulfo nodding. So let the records reflect the statement feigning ignorance in lieu of the Tagalog word mentioned earlier.